Boy, eto na sa punto de vista ng mga kaanak no ng mga biktima ng karahasan. So kahapon sinasabi na nga namin ni Pat Pinako, ay, can you imagine how the loved ones feel? Yung mga, you are dealing with your grief, nagdadalamhati ka, tapos ito, you have to deal with itong masela na video, larawan ng mahal mo sa buhay, na hindi lamang mata mo ang nakakakita, kundi yung lahat ng kamukha nito nag-viral, yung maselang video. Yung police operational procedures, no, yung unang-una po should be observed is to preserve yung crime scene. I-preserve mo at sa nakita ko po, ang daming nagpadala ng video dyan. Nung una, halos hindi ko kayang tapusin kasi napaka morbid, saka ang bigat sa Very dibdib. graphic. But then, Oo. Opo, kanina, finally, pinanood ko na siya ng buo. No? Kinaya ko na because of this interview. At nakita ko po doon yung, yung malaking pagkakamali nila. Twice nakita ko, hinawakan yung vital evidence to preserve yung baril na linagay sa kama, hawak nung isang tao po doon. So yun, contaminated na po yun. Walang guantes, Aboy. Opo, oo. So, hindi mapipreserve yung fingerprints. Ang huling makikita doon sa malamang at malamang yung huling humawak noon. Saka, bakit nasa kama? Makita natin dito yung police procedure was clearly violated to preserve yung crime scene. At pangalawa, yung nakakagalit, walang respeto sa pamilya at dapat it should only be confined para sa kanila for their personal use sa investigation. Kaya lang hindi ko maintindihan sa mga pulis na to. Alam po nyo, kung sa inyo nangyari yan, sa pamilya nyo, ano kaya mararamdaman nyo? Naging viral, alam mong magiging viral yun dahil iconic yung si Ronaldo at ang laki ng contribution niya sa Philippine industry. Tapos, ang ending po, na makikita natin dito, nilapastangan talaga, and they should be held accountable. Ang pulis nagsasabi, dismiss saan? Dapat dismiss, file nila, dismiss sa service. Yes. At baka mamaya, relieve lang to eh. Ang understanding ng marami dito, relieve from the present assignment. But we want accountability po dito simply because wag tularan yung mga ganitong kaso, ganitong cases. At dito ang QCPD, hindi ko maintindihan bakit ilan lang sila doon, nanggigil, gusto atang sumikat. Yung police operational procedure, maling-mali. So, nakakalungkot lang talaga. No? Yeah. Dapat na hindi nila inilabas. Ngayon ang mabigat na question, mag-iiwan po sa atin sa dadating na panahon, ano ba talaga ang nangyari dun sa kwarto na yon? Na-tamper mo na eh. Yes. Ano mo na eh. Ano ba? Ito ba self-inflict? Itong insidente na to? Ito ba may third party? So ito yung malaking question mark na maging iwan po sa atin habang tayo nabubuhay. Kasi kahit ano sabihin nila, tampered yun. Unless, science-based ang dapat approach nila, science, no? Pero paano kang yung collection of important data tampered ka agad? Is this the first time you've encountered something like this? Or this is, kumbaga, not the first time at kadalasan, nagkakaroon talaga ng lapses. Meron talagang dapat review, meron talagang kailangan na refresher course, kumbaga, ang ating mga first responders or yung mga kapulisan natin na pumapasok sa mga crime scenes. Siguro it's about time na bisitahin natin itong forensic natin, yung scene of the crime office, yung SOCO, na kung saan kung kailangan i-retrain sila from time to time, i-remind sila pag may ganitong insidente. At dapat may makulong dito, ma-file ng case for dismissal, saka civil cases, yung alam ko may dito na violate na Republic Act, yung anti-photo and video voyeurism. So it's up to the family lawyers, pero
ito clearly meron dito. Accountability ang hinihingi po natin dito para hindi naman maulit-ulit. Sino ngayon ang mga allowed lang pumasok sa scene of the crime? Kasi marami po mga nagmimiron dyan. Kung nasa bahay, medyo nakokontrol, no? Pero what if the accident was outside? Inambush ka or whatever. Paano mo yan iaano? Baka kayo po magkukwento, base na rin po sa inyong experience na ano ba talaga yung ating protocol pagdating po dyan sa preservation po ng scene of the crime. May mga cases no na assisted by us na nagko-complain sila dahil yung kunyari car accident, vehicular accident, hinihintay nila talaga no habang ito judgment call nung mga pulis doon o yung scene of the crime kasi humihinga pa dapat yon self-preservation sana. Okay. So sa mga vehicular incidents or dito sa meron na noon yung sa Summerin Dagupan na talagang inambush, readily dinadala sa hospital to address na baka mabuhay pa. But then dapat i-preserve talaga yung crime scene. Yes. Nasaan ba yung trajectory ng bala, nasaan ba yung mga ginamit na sasakyan. May shell casing. Opo, no? Saka ganon. I remember the late Tets Laluces, no? Head ng NBI Death Investigation Division. May isa kaming case na assisted by VACC, yung kay Usuong. It's a case of carnapping. Talaga si Director Laluces, mayroon tape measure, pati yung height ng biktima, pagbaba sa vehicular, sa sasakyan, kung paano siyang hinatak, kung gaano ang distance ng bala. More on ganun sana, no? May mga yellow line. Sana nga, this is again a wake-up call para sa lahat ng members ng mga first responder, yung scene of the crime operation, kung saan yan yung unit Pero napapansin namin ang daming, ang babagal daw, ang tagal ng responde. Yes. At habang hinuhold mo yung biktima na sugatan o baka doon mamatay sa crime of the scene kasi ang parang dahil nga sa preservation yung iba unless na immediate family ka talagang siguro kung maging hysterical ka na doon at ipilit mo yon pwede mong dalhin sa ospital. In fact, pag nanonood po ako ng mga true to life na mga crime investigation sa ibang bansa, kahit kaanak ka, dadating yung nanay, tapos hindi po papapasukin ng bahay. Talagang naka-tape off. Even yung kaanak, bawal. Pero kung inyong pagmamasdan po yung video, agad na ni-rule out ang foul play. And then later on, sinabi doon sa mga ulat na lamang na iniimbestigahan nila to rule out foul play. But in the video itself, parang na kaagad, it was said na nagbaril sa sarili and all that. Kaya ang handling was, antimano, treated as a suicide. Kaya yung baril, hinawakan na walang guantes. You can hear somebody saying na, bawas tayo ng tao dito. Because nga, nandun Maraming nagmimiron, I'm ang sure. daming nagmimiron, di ba? Wala talagang nangyari na preservation nung scene doon. Hindi po ba napansin nyo doon? Tama po yun. Saka magugulat ka, 2 beses hinawakan yung baril, inagay doon sa kama. Hindi man lamang, sana yun, from the original scene, yung kung saan nakaposisyon, at kung talagang yung original sana. Nagtataka nga ako, medyo may alam din ako sa baril, pero that is a 45 caliber. Dapat the moment nakalabit mo yun, nasa floor ka na kaagad. Well, just saying. Kaya nga, again, this will be a big question mark para sa ating lahat and also malaking hamon sa QCPD na dapat mapatunayan nila talaga yung lumalabas earlier na self-inflict yung tungtong insidente na to. But then kung natamper nga yung yung crime scene, yung baril na hawakan, paano?